Mga taga-Roma Kapitulo 11. Kinahabagan ng Diyos ang Israel. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan. Hinding-hindi, ako'y isang Israelita rin, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang ang natitira, at gusto pa nila akong patayin. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi samamba sa Diyos ang si Baal. Ganoon din sa kasalukuyan, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimithi. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito dahil matigas ang ulo ng iba. Tulad ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita, at mga taingang hindi makarinig. Hanggang sa panahong ito, at sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista. Isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo nawa ang kanilang mata nang hindi sila makakita, at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Ito naman ang tanong ko ngayon, ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mawasak? Hinding-hindi, sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hentil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hentil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Ang kaligtasan ng mga hentil. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Dahil ako'y apostol ninyo, ipinagmamalaki ko ang aking tungkulin. Ginagawa ko ito upang inggitan ang aking mga kababayang Hudyo, at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. Kung ang pagkatakwil sa kanila ay naging daan upang maibalik sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay. Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. Kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo, at ikaw na sanga ng olibong ligaw ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, huwag kang magmalaki sa mga sanggang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat, ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y may dugtong. Totoo iyan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos, at ikaw naman ay idinugtong dahil sumampalataya ka sa Kanya. Kaya't huwag kang magmalaki, sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya. Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti siya sa inyo, kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo may puputulan din. Ang mga Hudyo'y ay dudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. Kung ikaw na sanggang galing sa olibong ligaw ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit nasalungat ang ganoon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito. Nahahabag ang Diyos sa lahat. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili, ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang yun hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. Kapag nangyari yun, maliligtas ang buong Israel, tulad ng nasusulat, magmumula sa Zion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob, at ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan, dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila ay naging kaaway ng Diyos, at kayong mga hentil ang nakinabang, ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila ay mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag, noon, kayong mga hentil ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuwi ang mga Hudyo.
Gayon din naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos, nang sa gayo'y maranasan din nila ngayon ang kanyang habag.